Yung gabuntag diha karon mga estudyante, mga magtutudlo sa pribado o mga pampubliko nga mga tulunghaan, trabahante sa gobyerno o pribado nga mga buhatan. Good morning karon sa tanan to mga senior citizen, may buntag karon at mga drivers karon na nagasunod din sa tuag tulumanon. Good morning sa ngalan sa tibok puwersa sa DXIC ay manirigan kini sa Bilimburo. Oban Atty. Manny Saliban pakikoban din sa atong tulumanon. Straight to the point. Kuya Manny, may buntag. May buntag, Kuya Ramil. May buntag iligan sa tanang nagpatalingog sa amin radyo mo nationwide. Ilabi na sa mga nalikay-sikay ng bagong adlaw. Mga mag-uuma, mananagat, labasira o labasiro, tindira o tindiro, sa mga traffic enforcers, street sweepers o mga basurero, mga tunugyanan sa balaod, miyembro sa PNP, AFP o BGMP, mga manalaban, huwis o prosecutors, mga pastor, pastora, ministro, nagkatikista, laiko, kamadrian, kaparian o misyonero sa nagkadayang simbahan o mga imam sa mga moske, mga kotsero, mga nagmaniyo sa tricycle, motorsiklo, habal-habal, jeepney, bus o mga cargo trucks, inyon man, mga pasayro nga nagdahi karon sa nagkadayang destinasyon na binagayod sa mga lupyo-lupyo sa 44 kabaranggayan ng Dakbayan sa Iligan ug sa mga kasikbit ng mga laligan, lungsod ug Dakbayan ug sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug mga dapit sa kalibutan nga maabot ning Sidya pinagi sa Ustream. Kini ning higalang mga laban, Atty. Manny Tampo Manny Salibay, moduyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ni Burong, makig-uban kaninyo nining tulumanon. Straight to the point. Ating tuyo ug tumong ang paghatod og kasayuran ug usab aron matabangan ang mga nanginahanglang katawhan ingon man aron tagaan og bili ang kinaiyahan ug ang kinabuhi ug tahuron ang tawhanong dignidad aron motunay ang social justice o katilingbanong hustisya nga ginpadayag sa tinamod nga baruganan o time-honored principle nga nagkanayon. He who has less in life should have more in law. Ang kabus o ginikawan makabaton og kaabunda diha sa balaod. Sigaw ng bayan. Posible bang ang pagtibawas sa higanting proyektong patubig sa Dakbayan ang hinungdan sa wala pag-agas sa tubig nga nasinati sa pipila ka barangay sa syudad? Ramil Emboro at Atty. Manny Saliban sa Straight to the Point. Okay, muna ito ang pag-saan ng sutanan makasama din sa atong tulumanon sa Straight to the Point. Abot na ninyo ang mga pamahayag kalabot na Pasig Implementation Unit Manager Engineer Katoliko, may paklarong mas nagamit ang higanting proyektong patubig sa Dakbayan human sinati o guway pag-agas ang pipila ka mga bahin sa syudad sa milabayng adlaw. Samtang si Engineer Christine Orbe, manager sa Iligan City Water Works System, ipaklaro labot sa nasinating pagkawala sa supply sa tubig sa pipila ka barangay. Samtang Konsel Dalisay may kumpirmang ang hinungdan sa pagkawala sa agas sa tubig mao ang pagtrabaho sa higanting proyektong patubig. Manager sa PBCom, Mr. Eric Calarin, paabot sa ilang mulo gumikan sa magtulo na kaadlaw nga walay agas sa ilang lugar. Okay, babutan ninyo ni site manager sa RD Policarpio nga si Engineer Abraham misugyot nga walay hunong ilang trabaho aron mapadali ang pagtibawas sa maog proyekto. Ano ato ang mabati karong tataw din sa atong panaguban sa tulumanon. Straight to the point. Apa sa nipa ato sang nanang dagas trapiko ni Mutaga. In the morning. Sa balita Poli Lorde DXIC RNM Report. Kasama nga Ramel, kasama nga Manil, ay kagaroon din sa may barangay Tibanga, no? Dinigyan sa may overpass, kanag ko tayo din sa may dakong mall, o nga ni sa pika sa sabdabahin, atong tanaw karon ang Ruhas Avenue. Then tuloy no, naglumpay kini atong mga motorista sa pagpadagan sa ilahang mga sakyanan gikan diha sa kaning sentrong bahin pagawas kadto sa barangay Tibanga o gikan usab kadto sa norte dayon nga sa south o sa sentrong bahin sa tusidan sa Iligan mao gyapon kusog gyapon ang dagan sa atong mga sakyanan karon oras sa kamuntagon pero
pero pag dagat o pagduol na diha sa may traffic light sa corner sa Rojas o Quezon Avenue, doon na paghinay sa itong sakinan matag karon o gunya gumikan kay di ba kaabot na sa traffic light, doon na intersection din nga mukalit lang o Galveston kini mga sakinan nga gikan sa Suarez o ubang bahin diha sa south nga buhagi diha sa may sa Mora Street, no? O nga hinoon sa pagkakaroon kuan pa kani pa nga matawag pa na ito nga di pa kayo busy, pero kuan lang karing hinay lang kay gumikan lagi sa maong sitwasyon nga mo kalit lang o Galveston kining mga sakinan nga buhagi diha sa nasangpit nga dapit. O nga dunay pag hinay gyapon diha sa may corner Quezon ug Rojas gumikan kay wa pa gyapon matibawas kada nga pagtrabaho sa kaning linyas patubig nga pila na kaadlaw gikan sa pagsugod ni ana og hangtod karong panahon wa pa matibawas kada nasangpit nga proyekto. O nga diha sa kaning corner Rojas ug Aguinaldo atong masinati gyapon ang paghinay sa dagat trapiko gumikan sa stop and go nga signal sa dagan sa trapiko lawas na ngadto sa may barangay Mayahay. Ang barangay Mayahay atong makita gyapon labi na ang kaning gate sa atong Iligan City National High School. Diyan mo tabog ang atong mga estudyante na paghinay usab sa atong mga sakinan o dunay manaog ng mga estudyante o sa pagawas na ngadto sa may barangay Mayahay. Ako na, hapsay na ang dagan sa itong trapiko. Doon na po paghinay, matagkaroon mo niya, paghunong sa itong mga sakinan, kaya sa may corner sa Academy Rojas, sa may barangay na hayong GP Road, lumikan sa stop and go na signal niya po sa dagan sa trapiko. So, kung parte nga po sa Iligan, mga baton o mahapsay na dagan sa trapiko, ganang orasas kapuntagon. Wata na ito sa mga nagbuhang ang suguntis kadalanan, tala sa buwatan sa Traffic Division, Paul Willie Tapat, Almat. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, salamat po sa paghulagway sa dagan sa tuga trapiko diri sa tuga Dakbayan. Una sa lahat. Weather update. Nakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa. Ang tumoy nga bahin sa cold front makapikto sa sidlakang bahin sa Kabisayan, samtang ang northeast monsoon o hangin-amihan nga may dala nga kusog nga ulan ang makapikto sa Luzon. Kahimtang sa panahon ang sidlakang Kabisayan, ang Caraga ug ang rehiyon sa Davao ug usab ang northern Mindanao kun amihan ang Mindanao diin nahilakip ang Dakbayan sa Iligan makasinati og panganuron nga kalangitan nga magdala og hinay nga pagpanaligsik hangtod sa igo-igo nga pag-ulan, pagpangidlat og pagdalogdog. Ang Cagayan Valley ug ang mga lalawigan sa Aurora ug Quezon makasinati og dag-umon nga kalangitan nga adunay pagpanaligsik. Ang Metro Manila ug ang nahibling bahin sa nasod makasinati og medyo panganuron nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pagpanaligsik. Igo-igo ngadto sa kusog nga huros sa hangin magagikan sa amihanang sidlakan ang matagamtaman sa Luzon ug sa mga kabaybayonan nini mahimong ayaay ngadto sa pagkabaloron. Sa ubang bahin ang tibuok kapupud-an ug ang mga kabaybayonan adunay ayaay ngadto sa baloron nga kadagatan. Sa ubang dapit ang hangin mahimong hinay hangtod sa igo-igo nga huros gikan sa amihanang sidlakan hangtod sa amihanan nga adunay ayaay hangtod sa igo-igong pagbalod sa kadagatan. Ang adlaw musubang karon sa may alas 5:56 sa kabuntagon dinhi sa Iligan ug mosalop karong hapon sa may alas 5:45 sa kahaponon. Mao kadto ang arimin lakat sa panahon. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Abota ato iparani sa paghiskot mga sama ang ato ag sigaw ng bayan karong buntag. Alang sa itong mga kaigsuunan na sigutan na ito kalambigitan na pagkawala sa supply sa tubig sa itong sigaw ng bayan. Posible bang ang pagtibawa sa ganting proyektong patubig sa Dakbayan ang hinungdan sa walay agas sa tubig nga nasinati sa pipila ka barangay sa syudad? Straight to the point. Oras mga kasama tatak alas 6:32 sa buntag kiriga oras sa sa Batigwa sa Newsep tablet Newsep paspas ginhawa iwas hawa. Tatak RMN. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo.
Neosep, 2 times faster magpagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! Matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! And instant preload! May millions of preload pa ako! Ang Coca-Cola yung iyong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Coke, space code to 2653. Tuloy ang lock hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Straight to the point. Okay, sa ito magpanayin panaguban, mga kasama sa atong sigaw ng bayan karumpuntan. Posible bang ang pagtibawa sa ganting proyektong patubig sa Dakbayan ang hinungdan sa walay aga sa tubig na nasinati sa pipila ka barangay sa syudad? Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay. Okay, So straight to the point. Doon na tayong mga tawag na madawat din sa Dulcibihan. Gumikan lagi ng pagkawala sa supply sa tubig. Ano, siguro area sa inyong lugar, Palao, usani sa apektado o pipila ka mga bahin dito sa barangay Tubod, dias Tambakan. Doon ay aga siya pero pirting hinaya gyud. Pirting hinaya sa aga sa tubig. So bitahan na lang tong doon ay ginagbay. Sa katong uban yung gyud nag-antos in town. Uban salod na las ulan. Taon sa magani kusog kayong ulan gapon, mo to nakasalod gyud kuya. Salod na las ulan ang uban. Wala problema sa akong bahay perminti naman nga gitubig pa. Samtang ako kuya da sa amo ang dapit. Diri luyo sa medical kasinati kadugan wagi tubig. Tubig. Pagka alam mo medyo mo agas perteng hinaya kayo mo nga sus pastilan. Karon agad. Wa agad mo na. Gani ang dito dapit sa may Sitio Bayog. Mao gyud po yung reklamo nila dito. Sa area sa mga lugar sa Tambo. Apan kung ang ato lamang doon ay sabi ko yaman nga lantawon gyud nato daan kay doon naman mga katarungan ingon nga ni boto tong mga kuan. Katong unsa mga termino na gamiton na ng mga linya nato sa tubig karon. No? Karon ato mahibawan kay Engineer Obi. Okay, atong paminaang pag-una ang pamahayag ang PIO Manager pinagi ni Engineer Katoliko ipaklaro mas nagamit ang higanting proyektong patubig sa Dakbayan human nakasinati og way pag-agas ang pila ka bahin sa syudad sa milabayng adlaw. Ato paminaang na detalye ni kasasabalita Jenmer Kabanday. Tatak RMN Investigative Report. Kita klaro ni Engineer Marlito Nono Katoliko Manager sa Project Implementation Unit o PIU sa Water Project na dilang higanting proyektong patubig sa syudad ang hinungdan sa pagkawala sa agas sa pipila ka barangay sa syudad. Gani matud pa ni Katoliko nga usa sa makasupply sa makusog nga tubig mo ang proyekto sa gilong ilan ng ma-interconnect ang tanang linya niini gikan nga
ngadto sa source sa Abaga. Natong Biyernes sa gabi ilang nasulayan sa pag-interconnect tayo sa palawang nga linya apan gumikan sa kakusog sa tubig. Milik ang tubo ni hinungdan nga ilaw ng temporaryo nga gipalong. Alang kang Katoliko mas dako tabang karon tungo ang higanteng proyekto tungod ilaman nga nakita ang diferensya niini sa pag-supply sa tubig karon tungora. Ang may tabo mga nagkasunod na ang tubig sa Kalao, Pasoto, Wilcarmen, itong Sabado, itong Yaging Bernis. Pero tungod sa kakusog sa presyon, nag-leak mo rin sa Nidik Shop, so sa Tuminubo. Ito, gipalong na mo ang dam intake, Abaga intake dam, dahil ang resulta, ang tulong-tulong kayo sa pagkakaroon, ang syudad, kasalit na din sa project na ito actually sa tubig niya. Dili na tinuod nga wala pusos na panawa kay wala karon di nag-aangal ang mga tao. Kung wala na among project ng project na ito karon nga pagbo, nagang reklamo. Dili nga naligo ang tubig na yun sa Kwandiay, sa Isatalan. Muna ang mga development na nagatag na ko signal karon kay na-repair naman ito niya agitang adlaw. Ipagahit na natin simunto karon adlaw, karon oras naman, wala naman na. Abrihan na ang tubig dito sa Kuang, abrihan na ang tubig dito sa may tayo atong sa Abaga intake dam. Ano na ba magkabalik ang tubig sa syudad. Abrihan na mo ang Kalao, Bilcarmil, Luhinab, Tanan na kusog na mga tubig na diya. Muna ginausura natin karon sa epekto ba. Mo tayo na nagipalaw, i-repair. Pero ang reality sa situation na hindi nga itong bagong project, pauna yung nag-supply karon sa tubig sa syudad. So karon kay nawala siya, di na-feel na yun sa mga tao ang importance na ba. Ang pamahayag ni PIU Manager Engineer Melito Katoliko nga nangyari sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Visionary Kabanday, Tatak Arunet. Radyo Mo Nationwide. Straight to the point. Okay, si Engineer Nono Katoliko. Maladig test drive kuya. Dito moto pagbuto dito moto sa area sa kuan. Kamagi o Tumubo. Ug kung tanawon kuya, apil na siya sa feasibility studies for today. Kung iguna na nga dunay bag-o nga mga tubo ibutang alambigit na nini ang pagtanaw sa kuan ba umabot nga mahitabo niya mga contingency measures unsa mahitabo ug usab ang labaw sa tanan nga matag karon og unya pahibalon gud ang katawhan nga duna sila mga aksyon mga paghimuon kay basin pa lang unya og sama niya na nga mawad-an og tubig buto day di ang tanan gud matingala ngano nga walay tubig daghan kay mga tanah so ipapaw gud na may mga notice. Pero so doon naman tayo nadawat na ito mga pipila ka adlaw apan gitunong gali to nilang mga gikuan man to doon nalay oras sa insakto na nga pag muhimot tag mga ingon na katong dili kay ting oras bitaw ting gamit no panahon tungang gabi mo na inang himuon niya dito na may bawaan kung doon nagpipila nga nag-leak diha kay mailhan mo yun na no og tubig ani mo mailhan yun na kay mo kuan gyud magbusagat na makita gyud sa kinabagan ang mga nahitabo. So muna daw patinaw ni Engineer Katoliko. Samtang ang atuman niyo sa ICWS, si Engineer Christine Orbi may paklaro labot sa natin pagkawala sa supply sa tubig sa pipila ka barangay. Kasama mo sa balita, GC Chris Kinabato. RMN Investigative Report. Gipasabot ni Engineer Christine Milagros Orbe ang manager sa Iligan City Waterworks System nga moabot pa sa 5 ka adlaw ang masinati nga pagkawala sa agos sa tubig sa pipila ka mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Gani matud pa niini nga wala pa sila nakitang laing pamaagi nga masama pasayon ug mapadali ang pagbalik sa normal nga agas. Apan matud pa nga ila gayud gipaningkamutan nga maayong gilayon nila ang mga naguba sa karong simanaha. Na-open siya kaganina pero nag-bleeding. So mga 1 week pa ba na siya makuha. Pero at the same time, hinahini po na magpasulod ang tubig sa kaning sa Admain dito sa bagong linya. So hopefully within 1 week, mo-improve na siya. Anyway, mugin na siya ang earliest. Pero ang mga tao karon nakoy team kuha na siya 24 hours a day. Monitor gid ko aso tama ng tubig. There is no other earliest way bitaw. Although paningwag mo isa sa mga strategy na nagbutang na og mga nag-install ni og mga air release valves along the way. Pero kulang pa gid na siya mga bleeding. Actually, low pressure ra unta to dili nila gusto nga kanang
ma-emptied gid ang linya. Unfortunately, along the way sa pagtrabaho nila nibuto ang isa ka kuan, ang isa ka coupling wala nila gibutangan og plus block. So mo to nga nagdali-dali pa sila trabaho, nagdali-dali pa sila butang og plus block kay tungod sa kakusog sa tubig ni uyog siya ba mo na nagibwi. Dugang pa ni Orbe gibabot ni ini sa katawhan ang kung unsa gayud ang kahimtang karon sa dakbayan na gumikan sa pagkawala sa agas sa tubig. Gipasabot ni ini nga kinahanglan gayud ang matud pa nga idungan nila pag-repair ang mga naguba gumikan kay adunay dili mayong epekto kung dili madungan og ayo ang mga tubo. Busa sa karon mi paabot kini og panawagan alang sa tanan hilabi na ang kadtong mga naapektuhan karon nga kinahanglan gilayon nila kining mapahibalo ngadto sa buhatan sa ICWS. Actually, ang kining nito mo karon the same gihapon sa masinati nato karon nato palong ang among mga major repairs amo gina siya i-schedule nga idungan-dungan gid tanan kay ang epektuan na especially kung kinahanglan nato i-empty ang atong mga linya mao ang pag-air vacuum, air entrapment. So kuan man guna siya once nga ang linya ma-empty ang hangin ang naaana. So pagsulod sa tubig kusog kayo ang flow sa tubig mao nga na mga areas nga kanang hangin dili makalusot ang tubig kay ang hangin ang gauna mao nga kinahanglan tanay ga-bleeding ta mahal kay na siya pagi kay galabay tag tubig ana para lang gid nga magawas ang hangin o mosulod ang tubig. Actually pareha ta sitwasyon karon kay wala sa schedule, wala ta mga emergency repair na siya. Kini nga experience na to karon tanan ta maka-learn ana. So kung pwede manawag sila sa office especially sa ato ang operation sa repair and maintenance para ma-mapping namo kung asa dapit ang hinay ang tubig kay kana siya ang ikuan kung unsaon pagpasulod sa tubig kay as of now partial na po ni siyang release sa atong tubig gikan sa admin and we are expecting na makusog ang tubig na to within this week. Sa pagpangutana sa RMN News Team kung aduna pa baylaing pamaagi aron lang maabtan og tubig ang mga katawhan na bisa na lang nga pinaagi sa mga truck lorry apan matupan ini na sa karong panahona wala na mauslan pa nga mga truck lorry ug bisa ng truck lorry sa dakbayan ang dili na usab magamit. Busa sa karon wala gay laing pamaagi pa nga ilahang nakita aron mahatagan og solusyon ang problema sa tubig di na moabot pa hangtod sa 5 ka adlaw. Truck lorry kay ang truck lorry gamit nato sa una those are assistance from gagasto sila og 3 million a month na siguro makatabang lang sa ato. Karon wala jud truck lorry mo gamit atong truck lorry sa opisina ba kay sila na siya 8 years wala jud mi taga transport para repair neto na lang sa pero dili jud siya kulang na jud siya. As of now wala available diri sa kuan except sa fire department hindi mo na siya mainumpod. Ang kagwapo mo itong truck lorry nga gi-rent nato at 8,000 an hour sa Red Cross kay kuan siya kanang ma-disinfect nato kay tungod for drinking purposes gid siya. Ang sa fire truck di man nato una siya makuan kay dito kabalo po sila himit ana sa una o nga tubig. I'm expecting na siguro although mo na siya ang kuan mapadali na to ang process through bleeding. So nato mga tao na gi-assign karon nga who are working 24 hours by shifting na sila para lang yun mapadali ang pagbalik sa tubig. Ang tingog ni Engineer Christine Milagros Orbe ang manager nga nahinami sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa ICWS, Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide, straight to the point. Okay, mo to papatinaw sa atong ICWS manager Engineer Christine Milagros Orbe. So makasinati kitag 5 pa ka adlaw nga walay tubig. Ang tuson pa ni sa itong mga kaigsuunan kay iyang gipasabot nga wala sila notice kipa na gumikan lagi kay giingong emergency repair. Emergency repair ang gihimo. We all learn from this. Kinahanglan nga bitaw nang purpose nga dunay mga engineer ko para tan-awon kun unsay may tabo sa unahan. Unsay mga mahitabo niya sa umaabot ba. Pananglit og ato ning sayod man kita nga kusog nga bulog sa tubig ba musubay na ng maong mga linya. Unsa epekto? Unsa atong ipangandam para ang katawhan dili dili paringgit og tubig. Mo man ang gidalantaw sa unahan ug unsa ba mga posibilidad. Matod pa sa uban mas maayo pa kuno nga way kuryente kay tubig. Okay ra sa way tubig. Unya nitabo sa karon kay katong atong truck nga illegal lorry nga
8,000 per day, per hour. Katong gamiton, katong sa una na, katong parang bitaw sa sindong ginagamit mo supply sa matag barangay nga huwag mga supplies tubig. Mautong tag 8,000 kada load Oo. So mao na ang kuan ko ang magasto di adto. Apan karon walay available nga truck loading so basta maghitos gud uban adto sa Timuga kay kasagaran sa to basta inani na mga masakyan mga tuga Timuga ang uban para mo kuan lang mo sagob lang. Ang ato ni katubang ubang lugar ba ato mga kaigsuonan nga gagamiton kay kuan lang kining pag-imnon no. Okay na lang to, may problema to maka-afford o palit ini mga mineral water o kusan nga mga mapalit. Pero kato to mga kaigsuonan tao nagsalig lang diya sa aga sa agyod kay Waterworks agyod. Mo ni ang nakapurisyo karon pero gingon nga paringuhaon nila ang labing ko agyod usa ka semana gini nga trabaho no. Manginaw ta nga madali dayon. Dili lang dili lima ka adlaw kun dili ubos-ubos niya na. Manginaw ta nga kini mahatagan na nila sa sulbaran do nato mga engineers din na ang mga eksperto kayo kalabot nini. Og unta ang ICWS kanunay gyud ipahibaw sa mga himuon nila update patag karon gunya. Para malikayan ba ning kuan siguro kung sunod-sunod gyud mga tawag bagting telepono atong mabati din hiyo kato ang nahitabo diri sa tusibihan unsa nagha kuya man ang ilang hasab nga opisina nini maong problema no labi na tong minus bitaw kay kuan ang uban kanang minus na pasensya kay wa kaligo init king ulo di pa ka sagob di pa ka lungag asamot importante kayo ang tubig bahala lagi sa kay ngunang way kuryente okay lang kayo maantos pa pero kung tubig mawa ang kauhaw sa atong katawhan nga kining naghandom og tubig nga mainom o mahimon nila makaligo o magamit matag karon gunya. So kabutan niya dogan pa mga pamahayag karog tataod ang ato ang chairman sa Committee on Water sa Sagudan Paulo Sud kalabot na nini si Consel Dalisay mabati na to sa pagbalik din sa ato para gubas tulumaron Straight to the point. Oras mga kasama tatak alas 6:50 sa buntag. RMN. Pagsugod pa lang sa buntag, misi na. O pag-share sa Coca-Cola. Aron natibok adlang nimo, good vibes. Ay mong gisi na. Si kinsa man ang imong hatagad kalipay karon. Malipayon pa hinumdom gikan sa Coca-Cola. Boss, late ko. Uot ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihinantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bukat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Abi ng buliat, masakit doon na kayo mga tao karon tungkol sa mga toxins. Sakto ka dito, Ban? Kaya di mo dito magalikay sa mga toxins. Samahan ng air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, alas, sigarilyo, drugs, cosmetics, o gubal pang mga chemicals. Pero pasalamat na buliat, kaya doon ay pinakakusog na herbal capsule karon. Tinuod ka dito, Ban? Oo buliat, G-Detox Plus herbal capsule. Usuway ko, ananoy. Mas may pa buliat, kaya nalimaho ka ng toxin. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1, DYRI Iloilo, number 1, DXDC Davao, number 1, DXRC Zamboanga, number 1, DXCC Cagayan de Oro, number 1, DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1, RMN. Pinakamaraming nakikinig, RMN. Pinakamaraming natutulungan, RMN. Pinakamaraming advertisers, RMN. Pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan, Naga, Baguio, Dagupa, Liga, Lucena, Kawayan,
Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Straight to the point. Okay, sa ito mo pa rin dalas paragoban sa tulmanon sa straight to the point. O paminaw na to ang ato chairman sa Committee on Water dahil sa Gulay Panglungsod, si Consel Dalisay. Dalisay, kumpirmang ang hinungdan sa pagkawala sa agas sa tubig mao ang pagtrabaho sa higanting proyektong patubig. Kasama mo sa balita, Junior Cabanday. RMN Investigative Report. Gikan pa man sa Council Attorney Moses Dalisay Jr. nga usa sa hinungdan nga nawala ang agas sa tubig sa pipila ka barangay sa dakbayan gumikan sa padayon sa pagtrabaho sa proyektong patubig sa syudad. Gipalong matud pang linya niini sa milabayng mga adlaw gumikan sa paglik sa tubo niini hangin interconnect. Gipaklaro ni Dalisay nga sugot kagahapon adlaw nakabalik na sa normal ang supply sa tubig o gani mas kusog na ang agas niini tungod na lakip naman sa pag-interconnect ang linya diha sa may palao. Gipasalig ni Dalisay nga sa dili pa matapos ang bulan sa Nobyembre haya nang matibawas ang higanting proyektong patubig sa dakbayan sa Iligan. Doon ay ang main line diha napitas to Minubo ang ninglig ang kopling kanang sumpay bitaw kay kini kong mga tubo na to gitaon sa along the National Highway makakam across ka na sila og daan nga mga tubo, so either ipaibabaw ka ng tubo o ipailalom usa kinahanglan og kopling. Una nga dunay leakage niya ng kupling, dunay leakage ning agas mo to'y giayo. Gumikan niya itong nga pag-ayo, pag-on yun ang agas sa tubig, gikan sa abaga. So, bahin to sa proyekto nga gipatuman karon. O, bahin to sa proyekto. Busa nga dugay-dugay, gumikan kay katong giayo nga sumpay, itong kupling, gibuhatan pa o cement pack, trash pack, ilang tawag niya na. Niya, para dili na kay gumikan sa kusog nga pressure sa tubig, dunay vibration. Motong nga gumikan sa sinking vibration, dunay leakage nga naitabo, moto ang i-repair. Nasumpay na, gipagas na. Kunya, ang nakanindot ini karon kay sa pagbalik o pagpagas, lakip na usab o interconnect sa tubig ang palao kining 542, Isabel Village, ug ang Luinap. Kunya sa sunod nga mga adlaw, sunod adlaw katong mga low pressure area sa Bagong Silang, Santo Rosario, paingon na rin sa Del Carmen ug duha ka Luin, duha ka Inaplanon. Nya lakip na usab ang Baraas, Tipanoy, Merila ug Abuno. Matibawas na dyan. Oh, tibawas na yun. Ang sa city proper area, matibawas na yun karon si Manaha. Ang tingog ni City Councilor Attorney Moses Dalisay Jr. nga nahinabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, si City Councilor Attorney Moses Dalisay Jr. Adunay nahitabo nga coupling leakage. Pagpaperiado sa barangay Tuminobo. Pagbayad sa tubo, tungod sa pressure, mao to nga ni buto. Doon ay nahitabo nga leakage. So mao kini ang giayo karon. Ug matud pa sa ni Kuya Moy nga mao kini ang pasumpay na padulong na sa mga sa Isabel Village, Palao. Malakip na mo rin sa Palao area. Usong na ko kanang Palao dugay na nagaantos. Wa ag tubig. Tinulong dito sa Isabel Village. Kanang dapita diha. Wa gid ang makatagamtam diha og nindot nga supply sa tubig. Manghinaot ta kay giingon man to ni Attorney Dalisay karon within this week ang sentrong bahin labi na diri sa poblasyon kuha na gyud maingon ta makasinati damtam ayon kuha tagamtam nagmaayong aga supply sa tubig dinhin napita. Samtang sa line bahin si PBCOM Manager Mr. Eric Canalin mipasabot o mipaabot sa ilang mulo gumikan sa magtuloy na kaadlaw nga walay agas sa ilang lugar. Kasama mas balita, GC Chris Kinabato. RMN Investigative Report. Manager sa PBCOM, Mr. Eric Canalin mipabot ang nalakip sila ang nawalan og agas sa tubig din magtulo na kaadlaw ang milabay. Gani bisan pa manini mapasalamatong gyapon kini gumikan kay nindot ang mga resulta sa tubig sa ilang lugar apan sa karong panahona kalit na lang nawala ang agas nga wala gani pahibalon gikan sa Iligan City Water Works System Office kun ICWS. Mato pa ni Mr. Canalin nga importante gayud kaayo nga mahibalo kanunay ang mga katawhan tungod sa nainhimong daga na karon sa higanteng proyekto sa patubig din sa dakbayan sa Iligan. It's the third day today. May gaya nagulan ganyan taglaon. Nakaligo relative sa atong problema sa tubig karon. First of all, thankful kay ko nga nindot
Cheap na gyud supposedly ang amo ang presyo sa tubig sa amo ang we are actually living in Purok 9 Bayog Kinaplanon, and then we have no problem concerning sa tubig karon kaya it's really nice nindot kayo ang pagpadagan sa tubig na to dito, no? And it's only recently nga naay nahitabo nga interruption. It's about third day na karong adlaw nga wala gyud sort of informing the public, informing the taxpayers na this will happen. I think nakadungog ko lately nga there is one trouble or something, explosion of tubo diha sa Kamagi, and then good that naay information gikan sa inyong programa, and I'm very thankful for that, no? Kaya supposedly we are expecting sort of announcement or pronouncement to the public, as this is a responsibility sa ICWS nga inform ang public nga naay nahitabo nga leaking or something na ilang giayo. Di must inform us, or otherwise kaya bigla man kana siya nahitabo, no? Even though di must inform us para kanus at taman mag-expect kanus maulian o kanus agad moagas ang mga tubig, no? And I'm very thankful sa effort ni Councilor Moy Dalisay kaya on the event like that musin siya text sa iyang paningkamot, and I'm very thankful kang Councilor Moy Dalisay na mo exert siya effort. How about those people nga gakinahanglan sa mga serbisyos patubig sa locality sa atong dakbayan sa Iligan nga dili mapa-inform through text? Importante yun magamit yun ang atong communication facility sa inyong istasyon nga kung naay mga leakages something like this kinahanglan nga ma-repair ba dayon. Kaya I really have to come to Kamagi na para ma-confirm na ko personally kung saan itabo tinuod gitrabaho dito, and then sad fact is dili continuous ang trabaho. Dugang panini nga dili posible nga ang pagtibawan sa gigante proyektong patubig sa dakbayan ay hinungdan sa ulay agas nga nasinating sa pipila ka mga barangay sa syudad. Gumikan kay nagtugoy kini nga mga maayo ang mga engineer nga mihimo sa pagtibawan sa mga proyektong patubig sa dakbayan. Gani mapasalamaton kini nga lauman na nga sunod bulan makasinati gayud og maayo nga supply sa patubig ang syudad. I don't think so. I have to cut you on that. It's not really possible because we have very good engineers, no, doing good job both sa construction. Construction will continue pero dili pwede ang patubig maputol. So we have water, not ay tubig. Continue continuity ang continuity sa tubig na ana. Except lang for that about 10 days ago ay isa duha ka adlaw nga wala mi tubig, no? And then karon na po this is the third day nga wala mi tubig. Then as of today I don't know kung naka-inform na sila sa public nga kanus amo agas ug balik. Ang concern sa karon presently kung kanus abagod mo balik ang normal na tubig. Supposedly the public must be informed kung unsay gapangitabo. Is the public paying that project, di ba? Ang publiko ang katawhan may gabayad sa mga proyekto. So ang publiko must be informed, no? On the other note, no? So we are very happy na end of this month or next month gwapo na ginaan ato ang epekto sa atong tubig, ano? But let us hope, I'm hoping for the best nga hopefully naanagay somebody to be assigned by the government so that kanang pag-service sa tubig sa public, no? Ang tingog ni Mr. Eric Cadalin ng manager sa PBCom na ninabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo, Jessica Bisky na bato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide, straight to the point. Okay, si Mr. Eric Cadalin, atong Inimarto Governor sa Fraternal Eagles. Maukatos Kuya Eric. Ako kuya, si Kuya Governor. Og ang wala giyala ma-inform ng gyud. Public information kinahanglan ginagawa, kinahanglan gyud nga ma-inform kanunay ang katawhan kun unsa na ang hitabo sa tubig, hitabo sa mga proyekto para kanunay gyud ma-aware ang mga tawo labi na inani nga dunay pagbuto. Nya dunay pun makaandam na nga mga units, standby units nga mo supply gilayon kanang mga truck nga mo supply gilayon panangitan kung dunay may tabo nga pagkalit nga pagputol sa supply sa tubig. Okay, standby, mabalik niyo niya. Ano, ito naman sa Libay, pwede sa Paragoban sa Tulubaran. Straight to the point. Ako tatuhan sa mga balitang ikan sa kauluhan ng RMN News. Sunuway, usabang ito mga balitang lokal, ang RMN News na ritso balitang iligan. Oras makasama tatak alas 7:01 sa buntan. Tatak RMN. Director from the Luzon, it turns out na talagang positive siya for the gram-negative intracellular diplophosphatide, which is sensitive for meningococcinia. DFA, tiniyak na walang Pinoy na nadamay sa nangyaring sunog sa isang nightclub sa Brazil.
mga professional physical therapies at occupational therapies sa bansa nagkakaroon na ng kakapusan. Mga biktima ng human rights violations ng Marcos regime mababayaran na. Yung plano ng Presidente, lalagdanin yan sa EDSA Day. So, paasahan natin na sigurado kung this will be signed by President into law. Sa negosyo, coconut plantation sa Albay, isa sa ilalim sa salt fertilization. Sa ibayong dagat, ang France tutulong na rin sa Mali laban sa mga Islamist rebel. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutumo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXBC Tama, number 1. DXANSD Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa isang tahanan laban nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jetsa, Iniga, Pagabia, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming Hintila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Mindanao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybana, El Sabis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, Metro Manila. In history, it is written, number 1 is RMN. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, sa bansa, RMN News. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ho ng Martes na ngayon, January 29, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wayne de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Veras. Tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, CCV 684 RMN Tubugarao, WAR 103.9 RMN Palawan, sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live international via www.rmnews.com. Doon din sa WRMN, New York, USA. Patay yung isang 4 na taong gulang na batang lalaki matapos itong tamaan ng meningococcemia. Alas 9:46 kagabi nang pumanaw sa Amang Rodriguez Medical Center si Lloyd Villanueva, taga Rodriguez, Rizal. Sa interview ng RMN kay Dr. Paraluman Mendoza Manuel, Senior Pedia Resident ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, mabilis kumalat sa katawan ng bata yung virus kung saan naglabasan ang mga pasa, rashes nito sa katawan. Ayon pa kay Manuel, bagamat hindi direktang nakakahawa yung virus, in-isolate pa rin nila ang buong ospital, maging ang katawan ng bata. Kasunod na kanya nangyayari na yan, inirecommend naman ng Amang Rodriguez Medical Center sa ibang ospital ang ibang pasyente na lamang. Dr. Paraluman Mendoza Manuel, ang Senior Pedia Resident ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, sa interview ng RMN. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs, mga kasama na wala pong Pinoy, walang Pilipino na damay sa nangyari sunod sa isang nightclub sa Santa Maria, Brazil. Ayon kay DFA spokesperson Asek Raul Hernandez, batay sa impormasyon mula sa Philippine Embassy, wala naman kababayang nadamay sa insidente. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapagdayan na makiatawa ng bansa sa Brazilian authorities para ma-check ang kaligtasan pa rin ng mga OFWs
noon ng mga residente na Pilipino nandoon. Matatandaan 232 katao yung nasawi, habang 131 ang nasugatan matapos matupok na apoy ang Kiss Nightclub sa Santa Maria, Brazil. Magkakaroon na ng kakapusan naman sa mga professional physical therapies o PT o occupational therapies o OT sa bansa. Ito ay batay na rin sa pag-aaral ng University of the Philippines Manila College of Public Health Professor Merlin Lorenzon, kung saan 1,000 PT at 200 OT lamang ang nagtapos ng ganitong kurso o nagtatapos kada taon. Isa sa makikitang dahilan ni Lorenzon sa kakulangan ng PT at OT ay ang hindi pagkakaroon o pagbibigay ng mga koleyo at universidad sa bansa ng ganong kurso. Nakadagdag pa niya dito ang pagpunta sa ibang bansa ng mga graduate ng nasabing kurso, dahilan kung kaya karamihan sa mga ospital sa bansa na kasama na yung Metro Manila ang walang PT o OT sa kanilang plantilla posisyon. Ang mga physical therapies at occupational therapies ay kinakailangan sa rehabilitasyon ng mga pasyenteng na stroke at tinamaan ng sakit na cancer. Tapos po ang defueling na tinatawag sa sumadsad na USS Guardian sa Tabataha Reef. Nilagyan na rin ngayon ng maraming tubig ang sumadsad na barko. Ayon kay PCG spokesman Armand Balilo, layo nito na hindi babaligtad ang barko at magdulot na mas malawak pang pinsala sa Coral Reef. Bukod dito ay nagsagawa na rin ng water sampling ng mga member ng US Marine Environmental Protection para tsakin na walang kontaminasyon ng tubig at normal po yung marine habitat at ecosystem sa Tabataha Reef. Nagpa ni Balillo na parating pa rin ng 2 crane ship na mag-aangat sa barko, isa pang 800-tonner na crane ship para tumulong naman sa salvage operation. Ikalawang bahagi ng oral argument hinggil sa cybercrime law aarangkada ngayong araw. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report! Muling pagpapatuloy ngayong araw ng Korte Suprema ang napurnagan kalawang bahagi ng oral argument sa nabiling petisyon laban sa Republic Act 1175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaasahan sa sala ang kinatawan ng Office of the Solicitor General para idepensa ang naturang patasa kabilang sa tatalakay ng issue ng online libel, cybersex provision at kapangyarihan ng Department of Justice sa mag-block ng access sa computer data. Kaugnay nito, maghihigpit muli ng seguridad ang Manila Police District kasabay na rin ang pagratsad na ngayong araw ng debate hingin sa cybercrime law. Inaasahan kasing dadag sa inyo ng mga militanteng grupo ang harapan ng Korte Suprema kasabay na magaganap na ikalawang bahagi ng oral arguments. Nakatakda na magdaos ang black confetti activity ang mga militante kasama na ang mga tutol sa nasabing batas. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RNN. Anak po ng mga namatay sa Algeria may apela sa media. Kasama natin sa balita live, Joy Sadra. RMN Report! Pagpumigyan ng pag-unawa sa media ang pamilya ng mga Pilipinong namatay sa hostage crisis sa Algeria. Kaugnay ito ng kanilang pagdistansya sa media coverage sa pagdating sa bansa ng kanilang mga kaanak. Ayon sa Department of Foreign Affairs, saka na lamang lalapit sa media ang mga ito kapag nalagpasan na nila ang pagdadalamhati. Una nang tumanggi ang DFA na isa publiko ang flight details ng pagdating sa bansa ng 14 na Pinoy na namatay sa hostage taking ng mga terorista sa Algeria. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak, RNA. Maibibigay na ang 10 bilyong piso sa mga biktima ng human rights violation ng Marcos regime. Kasunod na rin ito ng pagkakaratifika ng Senado sa Bicameral Conference Committee report ng Marcos Human Rights Compensation Bill. Sa Senate Bill 3323 at House Bill 5990 o Human Rights Compensation Bill, target nito na mabigyan ng danyos yung mga biktima ng human rights violation ng Marcos regime sa bahagi ng Marcos Wealth na nabawi ng gobyerno. Ipinatatayo na rin ang isang museo para sa lahat ng makukumpirmang human rights victim. Samantala, sa interview naman ng RMN, kay Akbayan Representative Walton Bello, isa sa mga nagsusulong sa nasabing batas, inaasahan nila na lalagdaan ang Pangulong Noynoy Aquino upang maging ganap na batas na ito sa pagdiriwang na ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Sigurado ko yan. Ang narinig ko namin, yung plano ng Presidente, isa-sign mo yan, lalagdaan mo yan sa EDSA Day, February 25, 2013. So, maasahan natin na sigurado kung this will be signed by the President. Sa ngayon, anya ay pinag-aaralan na kung sino-sino at ilan ang mapagkakaloob
ban ng 10 bilyong pisong danyo sa mga nabiktima. RNN Nationwide Report. Kampanya ng una sa Cebu, pinagandaan ng kanilang mga kaalyado. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RNN Cebu. RNN Report. Naghahanda na ang mga kaalyado ng United Nationalist Alliance sa Cebu para sa kick-off campaign ng partido sa Cebu para sa susunod na buwan. Inaasahan dadalo ang 100,000 mga supporters sa kampanya ng una sa lungsod ng Toledo na baluarte ng One Cebu Party ang kanilang kaalyado sa lalawigan ng Cebu sa pamumuno ni suspended Governor Gwen Garcia. Ayon sa dating Capital Security Consultant na si Byron Garcia, pinaghahandaan na nila ang kampanya ng una dahil ito rin ang unang pagkakataon na dadalo ang kanyang kapatid na si Gwen sa kampanya ng kanilang mga kaalyado. Ang Toledo City ay isa sa mga lungsod sa 3rd District ng Cebu Province kung saan tatakbo ang suspendidong gobernador sa pagkakongresista. Kasama mo sa RNN Cebu, Ken Galinea, Tatak RNN. Ang syudad naman ng Dapitan may 2 alkalde. Sama natin sa balita, Mabdi Libres ng RNN Dipolo. RNN Report. 2 ngayon ang mayor ng syudad ng Dapitan matapos pa yung nag-uopisina sina Mayor Patrick San at ang bagong proklama ng mayor ng syudad na si Retired Colonel Agapito Cardino sa Dapitan City Hall. Kahapon bumalik sa Dapitan si Department of Interior and Local Government o DILG Regional Director Faisal Abutasil para i-recognize si Cardino bilang mayor ng syudad, pero ginawa niya ito verbally. Kahapon pa rin nag-uopisina ang dalawa sa City Hall at ang ilang mga transactions ay si Chan pa rin ang pumirma. Una nang ininayag ni Chan na hanggat hindi lumabas ang resulta ng kanilang ginawang apela sa Korte Suprema, hindi siya bababa sa kanyang pwesto. Ayon kay Chan, hindi siya naghahanap dito ng gulo, kundi ang hinahanap lamang niya ay fairness ng batas. Kasama mo sa DXD Adipolo, Mardi Telebog Libres, Tatak RNN. Maguindanao Governor Maguda Dato hinikayat po ang top mga kandidato lumagda sa Peace Covenant. Kasama natin sa Mission 2013 si Daisy Malod ng RNN Cotabato. RNN Report. Hinikayat ni Maguindanao Governor Esmael Toto Maguda Dato ang lahat ng mga kumakandidato sa iba't ibang posisyon sa Maguindanao na lumahok sa province-wide Peace Covenant na may layuning matiyak ang pagkakaroon ng mapayapa at makahulugang eleksyon sa Maguindanao. Sinabi ni Governor Maguda Dato na nakahanda siya sa lahat ng panahon para sa paglalagda sa isang Peace Covenant kahit ito ay gagawin pa sa loob ng Camp Darapanan. Si Maguda Dato ay tumatakbong gobernador ng lalawigan sa ilalim ng Liberal Party. Dagdag pa ng gobernador, panahon na para ipakita na ang halalan sa Maguindanao ay maayos, nasusunod ang tinatawag na honest, orderly, and peaceful election. Ang running mate ni Maguda Dato ay si Dato Odin Sinsuat, Mayor Dato Lester Sinsuat. Magiging kalaban ni Maguda Dato si Sultan Kudarat at Mayor Dato Tukaw Mastura na nasa ilalim ng Partidong United Nationalist Alliance o UNA. At ang running mate nito ay si Dato Ali Midtimbang. Kasama mo sa RNN Cotabato, Daisy Mamod, Tatak, RNN. Nationwide Mission 2013. News panahon. Patuloy pa rin makaka-apekto yung tail end of a cold front sa Eastern Visayas habang Northeast Monsoon naman ang sa Luzon. Dahil po dito ay sa pag-asa katamtaman na hanggang sa may paglakas ang hangin mula sa hilagang silangan ng Iral sa Luzon at mga baybaying dagat ay magiging katamtaman din hanggang sa Maalon. Magiging maulap naman na may mahina bagyang maulap na may dagliang mahina pagulan. Samantala, maaaralan sa mga maulap na kanitala may mahina hanggang sa tamtamang pagulan at pagpidlat pagkulugan silangan Kabisayaan at Mindanao. RNN News. Kaya makasama na sa mga 2,000 hektare ng coconut plantation sa Albay ang isasilalim sa salt fertilization project ng gobyerno. Ayon sa pamahalaan lokal ng Albay, ito'y para na rin at matulungan pong mapanatili ang industriya ng nyug. Magiging malaking tulong din ito sa buhayan ng mga magsasaka sa lalawigan, lalo pat ilang bagyo na nagdaan dito. Nabating nasa mahigit 300,000 piso ng mga puno ng nyug o 300,000 na mga puno po ng nyug ang lalagyan ng nasabing fertilizer. RNN News Abroad. Pinipirma ni French President François Hollande na tutulong sa pagresponde laban sa Islamist rebels ang African Forces sa Mali. Ito ang kapag nasakop ng nila yung mayorya ng syudad sa nasabing bansa. Sa isang news conference sa Paris, sinabi ni Hollande na ang African Forces ang i-designate sa northern part ng Mali kung saan pinaka-critical na lugar dahil sa dami ng mga teroristang nagtatago doon. Nabatig na ang pagtulong ng mga French sa Mali
ay dahil sa pagdami ng terorista at rebelde sa kanilang bansa, kung saan ilang insidente ng mga pagsabog at patayan ang nagaganap. At mga kasama, live na live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito po narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Martes, January 29, 2014. Sa mga taga-Surigao, susunod na dyan sila kasama Gay Joe at John Estanyo sa RMN News Diretso Balitang Surigao sa numero 1 DXRS 918. Panoorin mo yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang po ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng Dalapeña. Ako si Badio Vera. Dito pa rin ho sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years na mga sound public service. Nationwide. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatakbo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatakbo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatakbo sa radyo mo. Sa radyo mo. Oras sa DXIC ay maniligan at alas 7:18 sa buntag. RMN News Diretso Balitang Iligan. Headlines. PIO manager na paklaro sa mga hinungdan, kalabot na sa igatong proyekto patubig sa dakbayan naman makasinati o guay pag-aga sa rubila ka mga bahin sa syudad sa milabay ng mga adlaw. Konsihal Damisay, kumpiyansang moagas na makusog na tubig sa dakbayan sa dili pa matapos ng bulan sa Enero. Samtang gaduha ka SP resolution na pasar aron matinawan ang legalidad sa pag-relieve ni Colonel Diones. Bagang OIC PNP City Director ni paklarong walay ng dabang kidnapping sunod sa dakbayan sa Iligan. Sa balita negosyo DOTC migahin og pondo aron himuon og tents sa mga airports. Sa balitang sports, ordinary gila na usab ng Fighter of the Year sa Osaka Fighter Boxing Association. RMN News Diretso Balitang Iligan. Mindanao og Kabisayan, mga kasama mayong buntag, mayong iligan adlaw karon nga Martes pitsa 29 ning bulan sa Enero tuig 2013. Live gikan sa Administrador Iligan. Jessica Grace Kinabato. O kinausab si Ramil Imborong matol sa tunghanay sa mga balita ang RMN Diretso Balitang Iligan yato sa malingwa sa Swedish Washing. Sa dakong pamilya, dakong sulit ang joy, 5 pesos maabot o usa ka semana. Inuman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin ng light. RMN News Diretso Balitang Iligan. O karon na kinibang detalye sa ito mga balita ipaklaro ni Engineer Melito Nuno Katoliko, manager sa Project Implementation Unit o PIU sa water project nga dili ang higanting proyekto ng patubig sa syudad ang hinungdan sa pagkawala sa agas sa pipila ka mga barangay sa syudad. Gani matupad ni Katoliko nga usa sa mga makasupply sa makusog nga tubig mao ang proyekto sa gayong ilan na ma-interconnect. Ang tarang linya ninigikan sa ugikan ngadto sa sul sa Abaga. Nitong Biyernes sa gabi ilan na sulayan sa pag-interconnect paingon sa palao nga linya. Apag gumikan sa kakusog nga tubig milik ang tubo, hinungdan nga ilaon ng temporaryo nga gipalong. Alang kang Katoliko mas dako og tabang karon tungura ang higanting proyekto tungod ilaman nga nakita ang diferensya nini sa pag-supply sa tubig karong tungura. Muna ginaonsiburan natin karon sa epekto ba? Mo to yung nang gipalong i-repair. Pero ang reality sa situation nga dili nga itong bagong project, pauna yung nag-supply karon sa tubig sa syudad. Ang pamahayag ni PIU Manager Engineer Melito Nuno Katoliko nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Makusog na o makusog na ang agas sa tubig. Kinumay gipasalig ni Engineer Melito Nuno Katoliko, manager sa Project Implementation Unit o
o PIU sa igantong proyektong patubig sa Dakbayan. Mati pa ni Katoliko hangtod wala na mamahimo unyang problema sa ilang ipahigayon nga pagpang-interconnect sa mga tubo sa mga proyekto hayan nga makatagamtam na o makusog nga agas ang Dakbayan sa Iligana. Wala na dayon pa. Night to night, kusog na tagtubig. Kaya po wala na ito something happen ba. Pero night to night, kusog na tubig. Ang tingog ni PIU Manager Engineer Merlino Katoliko ang hinabing sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. I-confirmar ni City Councilor Atty. Moises Talisay Jr. nga usa sa hinungdan nga nawala ang aga sa tubig sa pipila ka mga barangay sa Dakbayan. Mulikan sa nagpadayon nga pagtrabaho sa proyekto patubig sa syudad. Gipalong matod pa ang linya nini sa milabay mga adlaw gumikan sa pag-leak sa tubo nini dihang gi-interconnect. Gipaklaro ni Dalisay nga sugod nga gapong adlaw nakabalik na sa normal ang supply sa tubig o gani mas kusog na ang agas nini tungod na lakip naman sa pag-interconnect ang linya diha sa may Palao. Gipasalig ni Dalisay nga sa di pa matapos ang bulan sa Nobyembre, haya nang matibawas ang higanteng proyekto patubig sa Dakbayan sa Iligan. Umikan niya itong mapagayo, pag-congyod ang aga sa tubig, gikan sa Abaga. O dahil ito proyekto, kusang nga dugay-dugay, dumat-duikan kay katong giayo nga sumpay, itong kubling, gibuhatan ba o cement pack, trash pack, ilang tawag niya na. Ang tingog ni City Councilor Atty. Moises Talisay Jr. nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ikonfirma ng Engineer Hernani Abraham, site manager sa RD Policarpio o sa kakontraktor sa gandang proyektong patubig sa Dakbayan nga kamulo pa sila karuntura sa pagtrabaho aron hingpit ang matibawa sa ang nasampit nga proyekto. Sumala pa sa rason ni Katoliko gibutag ni Abraham nga kuno walay masinating problema atul silang pagtrabaho hangtod karuntura hayan nga makatagamtam na o makusog na aga sa tubig ang Dakbayan sa Iligan. Walay pet sa ubulan ang gipasalig ni Abraham kung kanus ang hingpit nga matibawas ang higanteng proyektong patubig sa Dakbayan sa Iligan. Ang pamahayag ni Engineer Hernani Abraham, site manager sa RD Policarpio nga ninabot sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Kanta sa laing hanay sa toga baga balita pinaagi sa mass motion di pasar og duha ka resolusyon ang mga sakop sa Sangguniang Panglungsod sa Iligan kagahapon adlaw nga nagkwestiyon sa pag-relieve kan Police Senior Superintendent Raul Yunes isip OIC City Director sa buhatan sa kapulisan. Una ang papangayo o katinawan gikan sa Commission on Elections kung legal ba ang pagbalhin kang Yunes gikan sa Iligan City Police Office ngadto sa Rinal kabuhatan sa PNP. Kinigubikan kay pinitsahan o Enero 21 ang mando sa pagtangtang kang Yunes samtang Enero 24 na nahatag sa COMELEC ang exemption sa mga blakan. Sumay matod pa sa Omnibus Election Code, gidili na ang pag-transfer sa usa ka kawani o opisyal sa gobyerno sulod sa election period. Ikaduha ang resolusyon mao ang papangayo o katinawan gikan sa nasunong buhatan sa Department of Interior Local Government DILG kalabot sa gitawag nga one strike o two-strike policy sa Philippine National Police. Ang basarag nga nahimong bisita sa regular session sa Konseyo kagapong adlaw ang mga kadakuan sa Rinal Gabuhatan sa COMELEC o PNP aron mohatag kalamdagan sa gimong pagtangtang o paghulit kang Police Senior Superintendent Yunes. Well, during itong mga resolutions, we will pass a resolution addressed to the COMELEC Manila. Ini mahitungod na ning itabuha, doon ay i-terminate nga City Police Director, doon ay i-designate nga ipuli kaniya nga walay prior written authority sa Commission, and that the Commission should investigate, the COMELEC should investigate the violation, and if there is probable cause, pasakad for violation of the election. Ang tingog ni City Councilor Atty. Moises Talisay Jr. nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ikumpirma kagahapon ni Iligan City Police Office, Officer in Charge of PNP City Jaco, Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalodo nga walay nahitabo kidnapping o abduction sa Dakbayan sa Iligan itong Enero 6 sa usa ka Mr. Alex Espino. Matod pa ni Gonzalodo sa usa ka press briefing kagahapon nga nasuta atol sa debriefing kang Espino nga walay pwersa sa pagkuling ni Espino sa tulo ka mga lalaki nga nahimo iyang pasahero isip taxi driver. Diklaro sa nasampit na opisyal sa kapulisan na base sa gisaysay sa gikatahang biktima sa pagpangidnap ditong dapitan na sa Linamon kini gikulata gitabunan
ang mga mata o gipaslak sa luyong bahay na sa iyang sakyanan o gidala sa wala matinong dapit sa Lano del Norte. Tungod nini na mahayag si Gonzalo Dong ang Philippine National Police o PNP Lano del Norte Provincial Police Office na ang mapahigayon sa investigasyon kauban ng anti-kidnapping group sa PNP. Yung incident hindi nangyari sa Iligan City. Sa totoo lang, walang kidnapping ni Alex Espino dito sa Iligan City. Because at the start, hindi naman siya nipirsa eh. Ang pamahayag ni PNP Officer in Charge Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalo atin sa isang press briefing kagapong adlaw. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Samtang ikalipay ni Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalo ang bagong OICC Director sa Iligan gani sa ilang panagtagbo kauban sila si Congressman Vicente Barth Belmonte Jr., City Mayor Lois Cruz o Vice Mayor Henry D. kagapong adlaw. Gani papasalamaton kayo si Gonzalo gumikan sa pag-welcome kaniya sa mga kanakuang opisyal pili sa Dakbayan. Sa ilang panag-istorya matupang paabot sila si Mayor Cruz o Congressman Belmonte sa ilang suporta pinagis paghatag o dugang ayuda sama sa gasolina o mga handle radios alang sa kapulisan. Matupang ni Gonzalo dako kayo rining kining tabang alang kanila. Busa dako iya pasalamat nga bisan pa man og bago pa ipakita na og dakong support pa ang mga opisyal sa syudad kadto kanila mga sakop sa Philippine National Police. Ako natuwa na yung honorable mayor natin ay tinanggap ako. Si Congressman Barth Belmonte, maganda yung aming pagkikita at welcome nila. Even na awang Vice Mayor, maganda ang usapan namin. I am very much welcome in Iligan City. Maganda yung sinabi sa akin ni Congressman and then our honorable mayor. Napakarami daw ibigay sa Philippine National Police na handheld radios. Mga 18 na handheld radios yun. At maraming metal detector. Si Congressman Barth Belmonte naman, will give us mga dalawang vehicle, 800 type, 10 handheld radios, and 7 metal detector. Ang tingog ni Police Senior Superintendent Cristito Ray Gonzalo ang OICC Director sa Dakbayan nga nabi sa radyo mo nationwide. Diretso sa Nego. Gumikan sa pagsaka sa ihap sa mga taong gabisita sa nasod. Ligahin ang Department of Transportation and Communication ng 166.4 million pesos na kantidad alang sa himuon nga semi-permanent tent sa mga airports sa Luzon ug Visayas. Matod pa sa ahensya, tulong nini mao ang pagpaligon ingon man paspas na serbisyo sa mga airports sa nasod, particular na sa Tagbiliran, Puerto Princesa, Tacloban ug Clark International Airport na miabot sa 1.3 million ang natalong bisita nga pasahero niadtong tuig 2012. Let's get ready to rumble! Diretso palaro. Sa boxing sa ikapat nga higayon sa balabayang 7 ka tuig ila isip Fighter of the Year sa prestigyosong Boxing Fighters Association of the America ang usa ka Filipino boxer. Nasakbit ni Super Bantamweight champion Nonito Donaire ang nasangpit nga pasidungog human ang iyang ika-4 ka world title fight sa balabayag tuig. Ano naman nga netong tuig 2006, 2008 ug 2009 gigurita ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang nasangpit nga award. RMN News Panahon. Padayon gihapon nga makasinati ang mga pag-ulan ang pulo sa Mindanao. Kinigumikan sa nagpabilin nga Intertropical Convergence Zone lakip ang tail end of the cold front. Gibutyag sa pag-asa nga dili kumpiyansaan ang ulan nga dala sa ITCZ o sa cold front tungod posible nga mamahimong kining hinungdan sa mga pagbaha ug landslide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Kasama live gikan sa RMN Center Iligan ang ginabatid sa mga balitaan RMN News Diretso Balitang Iligan niling adlaw Martes sa 29 ng bulan sa Enero tuig 2013 o niya atong ikurisyon ito katong balita kaganiha dito bulan sa Nobyembre ato na text bulan sa Enero no?
mato pa ni City Councilor Dalisay, yung ipasalig sa di pa matapos ang bulan sa Enero. News item ko ganyan, sa di pa matapos ang bulan sa Nobyembre. Ito tumiyaging tuig. Karon dili pa matapos ang bulan sa Enero. Hayan, tibawas na ang higanting proyekto patubig ini sa ato ay dakbayan. O na, gitawagan na to, alang kang Miguel Alviar, taga Samburon, Lanao del Norte, pag-report sa City Civil Registrar's Office sa labing dali nga panahon, kini labing dali nga panahon, no? Kini may tungod sa death certificate sa iyahag asawa. Kini nga pagbawagikan sa botan sa CCRO, pinagi ni Ate Jess Ugahayon. No, sa naminaw karon mga silingan ni Miguel Alviar, taga Samburon, Lanao del Norte, report sa labing daling panahon sa City Civil Registrar's Office, kini kalubigitan sa death certificate sa imong asawa. Gikan kini ni Ate Jess Ugahayon. Good morning ni retired Colonel Kuya Guy Ugahayon diya sa Fuentes Maria Cristina ug ni Kuya Joe Abragan og sa mga Mandresa family. Diya napita sa Fuentes, labi na ni Elsa Mandresa. Tanan na ito mga sukitig bubiraw diya sa Barangay Maria Cristina. Salamat sa kusukay nga volume sa radio. Okay, mga sa taong mayong butag, mayong pagpaminaw sa iPad Youth for Iligan. Okay, mayong pagpaminaw kaninyong tanan o sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday. O niya, doon na sa pabawagi ka sa dangpanan sa kabataan, matupag udiyam si Ramil labi na sa mga kaubanan. Sir, hangyo ko din sa iyong programa. Manawagan ako kinsato na kailan ni Ining nga magtiayon nga si Shensi Gunggong Torion Dialon sa Tambakan, paarion sa Dangpanan Center. Dangpanan Center, importante o makikita ninyo si Ma'am Jigjig Sakan. Ang nanawagan nini si Ma'am Joy Dagok Aniri, no, sa naminaw karon din na sa magtiayon Shensi Gunggong Torion Dialon sa Tambakan, paarion sa Dangpanan Center. Importante kayo, makikita karinyo si Ma'am Jigjig Sakan. Nanawagan si Madam Joy Dagok Aniri diya sa Dangpanan sa Kabataan. Okay, pabuta mga kasama, balik ta second portion sa tutulabanan sa straight to the point of Magyapon at Tudimani. Sa libay, kasama mo sa serbisyo publiko, Jessica Krinsky na bato. O kiniusap, si Rabel Imporong, tatak, RMN. Radyo mo, nationwide. Oras sa DXIC ay madiligan tatak al 7:34 sa buntag. Kiniga oras ka doon sa Betiguha sa Coca-Cola isang daag taon ituloy ang happiness. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalan, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Bigyan mo ako ng tagakwento, haluan mo ng komikero. Ganyan mo pa ng musikero, at ang kasiyahan ay sigurado. Yan ang tinta ng barkada, muling-muli ang saya. Tulad ng paborito nila, enter the light, gawin mo light. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa isang hatching mo. Kaya
mag-Neosep. 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, pas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Musip. If symptoms persist, consult your doctor. Dili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Nagkauli na ba ang tanan na kung ano? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan na ito, iya mo kanin detergent. Powder, 1, 2, yabo! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamay naman ng Joy sa Shell. Punta, kakong bareta aron makadagino. Dili na may karang 5 pesos na Joy sa Shell. Nahirang dagong litro ni sa tubig. Nga mabot hangtod sa kasimana sa pamilyang sawa nato, kudog ko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos na Joy. Sa dagkong pamilya, dagkong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihinantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! Instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung iyong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Lock Space Code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Doon na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrexol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. By Jimmy, jackpot tayo ka. Daghan ka na ng panaysta. Jam! Panahuman sa atong trabaho. Mag-jamming na po kita. Tapok-tapok, istorya-storya, pasiyaw-siyaw. Inom na tayo! Tamtang inom o gold eagle beer. Mag-relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na pud ni. Lami o biyahi ang pagka-relax. Gikan sa gold eagle beer. Makondisyon ka o may kumpensa ka. Jamming na ta! Hey, kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-gold eagle beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na pud kita. Samtang gainom mo Gold Eagle Beer. Bye! Kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Luya mga kong lawas, gulyat! Wala ka may bawang na timan! Timay lang ka na nga dagang toksin sa ibong lawas, noy! No ba? Tunay dagang timay lang, noy! Kanang di regular na paggawas sa hukaw! Dugay hilisan, insomnia, sakit sa o, sakit sa kalawasan ng ulutan, di hamis ang kutis, poor memory, excess weight, baho ang ginawa o dagan pa pag G-Detox na, noy! Ang pinakakusog na herbal capsule! G-Detox Plus Herbal Capsule! Ikaw gulyat, pag G-Detoxan, may nanimahori mong ginhawa na! G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Uy! Tuloy-tuloy ang saya! Tuloy ang panalo! Tuloy ang pag-block ng Coca-Cola! May 100,000 pesos pa for me! 100,000 pesos per mommy! With matching pakain sa barangay ko! Tuloy ang pakain para sa amin! Instant freeload! May millions of freeload pa ako! Ang Coca-Cola yung iyong pamasok pag-block hanggang January 30 na! Just look under the cap! Text Lock Space Code to 2653! Tuloy ang loob hanggang bagong taon! Extended ang saya! Promo extended until January 30, 2013. See posters for details per DOH FDA permit number 1760 series of 2012.
Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho pero tungod sa akong pagkamaabilidad nakalingkawas nako sa among panginabuhi sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Dula na sa Myracaf syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrexol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na punta. Samtang gainom o Gold Eagle Beer. Bye! Kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Tinanglan nga responsable ang pag-inom. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN. Live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, welcome yan natin sa second portion din sa ato paragoban sa Tulumanon. Straight to the point. Good morning, pag-usap sa itong mga kaigsunan o sa kanunay atog kauban na kini sa Bilimborong uban ito ni Manny Salibay. Kuya Manny, good morning, pag-usap. Good morning, pag-usap, Kuya Ramil. O sa mga lumulupyo sa 44 ka kabarangayan ng Dakbayan, Siligan, o sa mga kasikbit ng mga lalawigan, lungsod o Dakbayan, o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan o Mindanao, o sa tanang dapit sa kalibutan nga mabot ng Sibya, pinagi sa Ustream. Kumusta ug maayong buntag kini ang inyong higala. Attorney Manny Salibay, makig-uban kaninyo uban ni kasamang Kuya Manager Ramil Kapangpangan ng Burong nimong Tulumanon. Straight to the point. Okay, sa tusigaw ng bayan karong buntag mga kasama. Posible bang ang pagtibawas sa higanteng proyektong patubig sa Dakbayan ang hinungdan sa wala pag-aga sa tubig nga nasinati sa pipila ka barangay sa syudad? Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Okay, muna ito ang ipadayon sa paghisgot o nga doon ang mga reaksyon sa pipila nato ka mga kaisunan. Sa pamahayag ganiha ni Engineer Christine Milagros Orbe. Usahay mo sa may nga nato nga doon lagi ang ngayon sa nato bantayan kung kita mamulong nga makapakuan sa pipila nato ka mga kaisunan. No? Bantayan ko na to kay mintras naatas gobyerno subject kita sa mga kritisismo. Mga reklamo ipaabot bawo gina ang dawato na to na ang tanan kay dili mahimong maingon na to nga ang mga taxpayers baoy maka-cut-on. Kay sa pagsulti nga makat-on kitang tanan ay mao na ang hinungdan nga dunay mga empleyado sa gobyerno gibayaran sa mga taxpayer aron paghimo sa ilang trabaho nga insakto ang pagpanerbisyo. O bitaw nga dunay mga inhinyero nga atong gina-employ aron sa pagtuon pagtuki sa mga proyekto nga implementar og kalambigit niini mo ang pagtan-aw kung ang mga proyekto makabalda ba sa paghatag og insaktong pagserbisyo pag-alagad. Sama pananglit nining atong higanting patubig. Gitan-aw na kini sa atong mga engineers kung unsay mga contingency measures pananglitan kung adunay mga leakage o adunay mga pagbuto nga mahitabo sa tubo sa tubig. Kana sama na itong coupling permuta dito sa Tuminubo. Kalambigit ni Kuya Ramil, mausab ang pagtan-aw nga ang ato ang buhatan sa Iligan City Water Works System. Aduna gayoy mga standby units sa mga gitawag nato truck loads, loading nga mo supply gilayon og tubig labi na niadtong mga dapit nga kawad-an sa tubig panahon nga dunay interruption nga mahitabo og kalambigit niini labi na gid ang atong
pinaka-importante nga bahin mo ang pagpahibalo sa publiko. Ipabaw na to. Nitabo kagahapon kita pa may manawag. Manawag kung ano nga nahitabo kini o gahimuon para to nga issue. O kana na to. Doon ay gusto pagyud minaw kay katong uban. Mo pag-tune in ba kalit lamang na binggan nila ang pamahayag ni Engineer Orbe. Minaw ta ang portion lang. Dili pa kuya. Kini nga experience na to karon tanan ta maka-learn ana sa to. Mura tong dapat to. Ibalik na gamay ko. Asa na balik ato ibalik. Kini nga experience na to karon tanan ta maka-learn ana. Tanan ta maka-learn. Okay. Appeal sila makakataon gihapon. Kita po dili lang kitang mga magubuhis. Sa imong kabahin na Kuya Ramil, sa inani nga mga kahimtang, kinahanglan ba nga ang mga taxpayer mo apil o ka-learn sa maong panghitabo? Muna pag-aingnon nga before na to gihimo kana ato yung kundaan ba, ato lang taon ba? Unsa bay epekto panalit og katong giingon na, katong ingon nga leakage leak sa coupling. No, katong coupling leakage giingon. Dapat nakat-on sab sila ni ana ila na nang gilantaw sa unahan. Mga engineers gud dili diya ko gipahimutan sila din tungod kay naa ang ilang ka eksperto, ilang kahanas sa maong mga trabaho man nila na managlahi man ta og kuang gusad. Kung abilidad partis patubig inyo hana diha, inyo hana. Di ba? So buhatan sa mayong panglawas ila po na ang panglawas dili kung dunay magkasakit ato po dito sa ospital ila po nang guan dia, ila po nang expertise. Kung adunay mga naglisod-lisod o ila po nang expertise sa CSWD apan kining patubig ila ka nang expertise sa ICWD. Kung mahitabo ni sila siguro before nila gihimo na kasaba ko yaman doon na siguro sila kuan dunay meeting ilang gihimo nga inaay ingon ini atong buhaton dunay flashing o say himuon pag interconnect ay apil na ana. So atong inform ang public 1 week before nato na himuon kinahanglan nga ipapundo nato sila for siguro kay daot man ka atong truck lorry ka ato sang ipapundo sila tubig. Kay basin mo na og makuanta ni mahitabo nga mangbungkag makuan mo gina mambuto man ang mga tubo labi na tong dili lang kay kuan kini gani karon coupling ang giingon nila leak. Unsa nakaha kadtong mga daan nga linya sa tubo mambuto man gito. Dayon ma-supplyan yan ang kusog nga bulog sa tubig. O gikuan ba ka o apiki gyud 3 days ikan karon atong i-inform public nga kinahanglan dunay atong himuon na sila matingala o karon pala ang pundo na tubig do na may mga plastic drum dia punan ng mga punduhag tubig pundo mula akin in kaso unya ang dunay mangbutong tubo dili ba kayo tanan nga magkuan apektado ba di na tayo magamit na yun ina na kalit-kalit ikaw karon maay kay nimong pagpanabuna nanabuna ka na ligo ka ba nanabuna karon kalit kapalong ay human manarapo ka na dyan asawan sa ama na mo na karon labi lang kami mo ang mata na yung patayag sa una bagi limong sabong sa mata kay gawang pastilan o sa ama na mo na karon mo na alam mo ihilam mo simot mga inini tubig diya na samot ka pasnot mabitaw nga na man atong public information agency ilang tanang ipahibalo para makapagod na mao gani ang atong kita galog dinhi bisan lori misulti lang gyud nga gipahibalo unta dayon on all radio stations nga mao ni ang nahitabo at least we will understand the situation isod kayo nga walay tubig thanks mo ni ang text message dili kay kitang mga taxpayers ang mahimong makakaton tanan ingon na mo na ning kuan nga makakaton tanan makakaton napagisumpay kuya unsa may sumpay karon nga gi-upgrade ang atong tubig na jud unta tigpahibalo ang waterworks kay importante kayo the moment mawala ang tubig insigida ma-aware ang mga tao unsay nahitabo especially ang areas affected. Ego ni ana no may ilang taon na to daan pero mato pa nga sige lang tagaw-taw lang gihapon kay pila ka kuan nindot man sang agos to pero dili maayo ba nga kuan kay daghan kayong apektado nini ilabi kay ni anak ato mga estudyante mga trabahante no mga magtutudlo nga diin maingon pa nga gagamit gyud kitang tanan nagamit ning tubig mao na nga
Bakit ang kahintang kuya nga tanawon sa matag proyekto nga implement na dunay mga kuan gud pagtuon sa dili pa implement sa implementation period ug sa human ang implementation sa dili lang ka ada og apiki gyud ready na to tanan ato mga kuan katong sudanan fire truck bahala na lag kuan katong kuan ba in kaso gini o kuan bahala na lag dili pang inom panghugas pangaligo panglaba nga mo supply ini ana nga dunay coordination siguro ilabi na sa to mga gikan sa fire kay ana relax mo sab kay ning ilahang trabaho pero kuya kitong areas nga tayo nabutangan sa to mga jetmatic nga kuan sa Maria Cristina Eagles Club wala to nagkuan kato labing kanto sobra 22 ka mga jetmatic sa na kuan nato dako kay tabang sa mga area nga diin wa gyud baakti pa sa supply sa tubig no kanto nga mga kuan dako na tabang to ilabi na sa area sa barangay Hinaplanon upper Hinaplanon o dito sa San Roque nga nabutangan gyud napahimutangan og mga kuan na mga jetmatic lang bigit na to ang Yopuda do usa ang dapita sa Purok 9 baha sa miaging bagyong Pablo naagay na kuan koy na banlas usab nga kuan gayud jetmatic pumps kay naaman to duol sa napiktuhang bahin sa maong pagbaha ug sa inani nga mga kahimtang kinahanglan gayud ang mga contingency measures ug usab ang pagpahibalo gilayon total naaman ang kanadyon ang dik sa kanunay mga abli bukas alang sa serbisyo publiko alang gayud nga mahibal-an sa katawhan nga dunay pagpalong sa maong basic nga kuan basic nga panginahanglan tubig ug tungod niini kinahanglan ma-aware sila aron sila maka-action makahimo og pagpangandam makapundo og tubig aron malikayan gyud ang kalisod tungod sa walay tubig. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Sabi na pa nato si Engineer Orbe. Kini nga experience na to karon tanan ta maka-learn ana so kung pwede manawag sila sa office especially sa ato ang operation sa repair and maintenance karon wala jud sa flooring mo ganda ato sa flooring sa opisina ba mao to mao di ay ang mga tao kuno may mutawag sa opisina buhatan sa ICWS ay kinahanglan gayud nga ang opisina kaya dunay ginay ibutang nga tigpamaba ba matud pa ni ako ipahibaw lagi pahibalo kung ipahibaw nato may tabo dili na nga ang mga tao may muduol sa buhatan kundi ang buhatan may muduol sa katawhan ang pagserbisyo pag-alagad sa katawhan na una ang gulang to nga sa makadagang higayon nga ang atong sweldo nga gidawat kada bulan nga iyagikan sa katawhan ug ang katawhan angayan lang nga mudawat og insaktong pagpangalagad labi na mga tao nga gitaasan ini nga naa sa kagamhanan. Okay, direct na speak as bahin ang site manager sa RD Policarpio si Engineer Abraham nisugyot nga walay hunong ilang trabaho aron mapadali ang pagtibawa sa proyekto. Kasama mo sa balita Giner Kabanday. RNN Investigative Report. Ikaw ni Engineer Hernani Abraham, site manager sa RD Policarpio, usa ka kontraktor sa ganting proyektong patubig sa Dakbayan, nga kamulo pa sila karong tungura sa pagtrabaho aron hingpit ng matibawas ang nasampit nga proyekto. Susama sa rason ni Katoliko gibutyag ni Abraham nga kun walay masinating problema ato sila pagtrabaho hangtod karong tungura, hayan makatagamtam og makusog nga agos sa tubig ang Dakbayan sa Iligan. Walay pizza o bulan nga gipasalig si Abraham kun kanu sa hingpit nga matibawas ang higanting proyektong patubig sa Dakbayan sa Iligan. Kamulo kami karon na busy kami karon kana monitor mi sa among giabihan ang dam nya nagulat mi nga mogawas dito sa Mandulog kamulo pa busy kay kamulo mi karon o kuan kay doon may nilik kamara na mo repair last Saturday so amo ang ipabalik karon manang kamulo mi karon monitor nag-apply na po dito sa dam dayon nag-monitor monitor sa pagpabalik sa tubig. Ang pamahayan ni Engineer Nani Abraham, site manager sa RD Policarpio, na hinabi sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Giner Kabanday, Tatak Arme. Radyo Mo Nationwide, straight to the point. Engineer Abraham. Mao kadto, kanuna pa kamulo pa ng monitor. Gamonitor pa sila.
Paboto na to. Samtang kamo nga walay tubig da, kita nga walay tubig ala. Pero giingon to mga 5 ka adlaw pa. Diba? Giingon to ganyan ni Engineer Obi. 5 ka adlaw pa. Paboto na nato ang 5 ka adlaw. Ingat punta nga mo tabang nini ang atong buhatan sa fire department kuya. Abag lang hayo siguro na to. Abag na lang. Dunay kuan ron si Kuya Councilor Moy Dalisa. Pagitaan pamaagi ng solusyon. Sa ilaing kuan, no? Konsyal. Raman ni akong kuan man sa may kasing-kasing agila. Ato sigurong ikuan na ni nga mahatagan og katong area lang nga wa gyud tay agas pas tubig. Dato ipahinumdum pod sa mga naa sa kagamhanan nga dili na kinahanglan pa nga ang mga tao may muduol kanila kundi sila o ang naa sa paggamhanan may muduol sa katawhan. Kanang naa sa mga buhatan may muduol sa katawhan. Inana man ang pagpangalagad. Dili nga kita ipangitaon kundi kita ang mangita sa mga nanginahanglang katawhan. Ramil Emborong at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Sa debata mo tapos ito ipabawlan nato alang sa kabanayang kaparintihan sa namatay nga si Rebecca Iglupas Mikin Gabino, namatay na tupit sa 26 adlaw nga Sabado. Nakaroon gihaya silang balay diya sa Rabago Subdivision. Ang lubong naka-schedule kini pitsa 3 sa adlaw nga Domingo sa Palao Memorial Park o dalon sa simbahan sa Dipa Ilubong diya sa UCCP Church, no? Ay dalon yung pataglawas dito sa Palao Memorial Park. Ang pabaw nini ang inahan sa namatay si Mrs. Esther Iglupas Mikin. So subo sa pamilyang Mikin o sa Iglupas sa kamatayon ni Anhing Rebecca Iglupas Mikin Gabino. Og pasubo sab sa gikan sa Arimin family. Og dunay gipanawagan ang tanan nga miyembro sa senior citizens sa Santa Filomena chapter nga aduna kitay General Assembly meeting. Adunay General Assembly meeting karong adlaw Sabado, Pebrero 9, 2013 alauna sa hapon sa Senior Citizens Building Santa Filomena sa Dakbayan sa Iligan. Importanteng butang paghahisgutan ang nanawagan walay lain kundi ang pinakabuutang Kagawad Fidelita Piding Hidalgo, presidente sa Senior Citizens Santa Filomena chapter. Ngay pakapin kuya. Ay pakapin. Thanks Manager Ramil, Councilor Manny Salibay. God bless you from Kagawad Piding Hidalgo. Kagawad Piding, salamat sa makanunayong suporta. Okay. Ang mga senior citizens, Pebrero 9, 2013, Sabado, sa alauna sa hapon, magkita-kita sa Senior Citizens Building diya sa Santa Filomena. Bayan pa huminaw ni retired Second Lieutenant Rino Hapa diya sa Puro Green Valley o Baldo de Laya. Kanunay ning kusog ang volume sa radio sa DXIC. Ikan sa siya pinangga si Manong Marcelo Viga gikan sa kwanto Bacolod. Gikan kang Governor Kuya Eric Kadalin. Kuya, kusog ng agas sa tubig sa among lugar. Ay, maayo. Very good. Very good. Ang balo. Ni kusog na ang agas. Maorag po na text. Kuya Eric, salamat sa info. Salamat sa info. Kusog ng agas sa tubig dito sa lugar. Ingon na no, mapasalamaton ta. Ay gikan LPI kuya, schedule power service interruption due to ILPI project implementation on January 30, 2013, Wednesday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Areas affected, part of Barangay Kamagi, Sianori Subdivision, and part of Barangay Tomas Kabili. Please be guided. Thank you. ILPI Management. Ito, nga dunay power interruption. Karong alas pizza 30 sa bulan sa Enero. Alas 8:30 ngadto sa alas 5 sa hapon ang mapektuhan nimo ang kabahin sa Barangay Kamagi og diya sa Sianori Subdivision og parte usab sa Barangay Tomas Kabili. Kuan sa panungdom sa mga membro sa board sa Iligan City Eagles Club. Doon na mo meeting pagayong karong gabi 1800 sumali alas 6
Alas 1800. Oh, alas 6. Alas 6 diya sa GY Dimson. No, GY Dimson unyang kuan ni alas 6 sa gabi. Alam sa mga membro sa board, mga officers sa Iligan City Eagles Club kini ni Kuya John Ruiz. Kuya John, good morning. Good morning kanya. Kuasa ni dunot to siya pabausap sa Alforky clan. Mag-abot-abot sila karong pizza 3 puhon, no? Alam sa mga kuan remind na to tanang mga kuan mga kaliwat Alforky dunot to pabaw si Kuya John Ruiz, second Jose Alforky clan family reunion. Pebrero 3 sa Alta Beach at adlaw kini ka Domingo. Alta Beach Resort mag-uong Linamon Lanao del Norte gikan ni Kuya John Alforky Ruiz. Sa laing bahin aduna usay gipahibalo usab padayon sa pagpahibalo ang schedule of power service interruption due to ILPI maintenance activity karon na pong January 31, 2013 Thursday, alas 8:30 ngadto sa alas 5 sa hapon. Ang mga area nga maapektuhan nini mao ang part of Barangay Palao, First River and Mahogany Hills. Please be guided. Thank you gikan sa ILPI management. Oda, salamat sa kusog nga volume sa radio ni Kuya atong kuan ni past president sa ICEC, Kuya Lito Casino. Salamat sa kusog nga volume naka IFM kanunay si Kuya Lito Casino og ni Ati Grace Casino. Ug ano tay siguro nilapas ta. Gragis ko tag tubig ka mahinundong ko sa penalty. You can lead a horse to water but you cannot make him drink. Ato pa makasulti ka sa usa ka tawo nga mobuhat og saingon apan dili ka maka pa ugos kaniya sa pagbuhat. Mao kana you can tell someone something but they will not do it or remember it. Dayon usab-usab akong nahinumduman ko kini nga basta tubig na isgutan. Don't throw the baby out with the bath water. Kuno ayaw kuno ilabay ang bata na uban sa tubig kada bitong kuan magigo kag ang bata kay butang pa nimo na sa kuan anang mga balde ba o diya sa baga. Oh ya, iyabo nimo kuan ang tubig amat ng bata. Ayaw gud iapil ang bata muna. When you're making a change, save what matters to you and dispose of the rest. Magana. Bakit ba itong balunon ang panultihon si Heraclitus usa ka Greek philosopher nagkanayon. Nothing is permanent in this world except change. Walay butunhay ning kalibutan gawas lamang sa kabaguhan. Kung mangandoy kita og kalambuan atong balunon ang panultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Ang kalambuan kinahanglan ang kabaguhan alang sa kingpitan kinahanglan ang makaronayong kabaguhan. Ang kabaguhan kinahanglan og kahibalo. Ang kalambuan kinahanglan og kaalam. Singgit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, iligan, kaya natin. Kabaguhan paningkamot paglaom kaya nato. Kung adunay anomalya o kasaypanan makitaan, kinahanglan atong pakigbatukan o atong badlungon o kurian ang mga igsuon natong nangitmitan. Aron ang korupsyon o pagpangawkaw mapukan ug ang katilingban makabaton og kaangayan ug katawhan mabulahan. Apada sigon tang atong mga kaigsuon ng empleyado ug opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o nagalagan nga puno sa kaligdong. Vigilantibos, Sidmin Dormientibos, Yura, Sauvignon. Ang balaod ang tabang na itong mabinantayan ug dili na ito nakatulog sa ilang katunod. Manyong labot kita ug matag panahon nga adunay issues ug mga suliran nga muhadla sa katilingban, mangutana kita. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga igala, manamilit na kami upang hinaot nga ang Diyos manalangin kaninyo. Daigo ng Diyos! Hallelujah! Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo, hangtod og mapuhon sa samang takna dinhi sa RMN Iligan, DXIC ug IFM, ad maiorem, die gloriam, all for the greater glory of God. Tanan ala sa dakong kahimayaan sa Dios. Kasama ninyo sa serbisyo publiko, uban atong technical partner, kasamang Jockey Bunhok, kini inyong higalang manalaban, Attorney Manny Salibay, o kini usab si Rabel Imborong, tatak, RMN, radyo mo nationwide. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Rabel Imborong at Attorney Manny Salibay. Nag-phone in sa Straight to the Point.
oras sa DXIC ay maniligan tatak alas 8:05 na sa buntag kini nga oras kadto sa matigwa sa News Tablet, News Paspas ginhawa iwas hawa. RMN. Ito ang